Mga Pilipino dyan, hanga ako sa inyo mga nagpunta dyan. Saludo ako sa inyo. You're the best. Yung mga po nagpunta dyan, galing sa iba't ibang lugar ng Europa, ng UK, ng Amerika, halo-halo na dyan. Kahit nga sa Asia, may mga nanggaling at saka sa Middle East. Eh. Sabi nga dito, naging daan ito ang panawagan ng papalaya kay Rodrigo Duterte. Ito matindi sinasabi niya, pero media blackout. Hindi iniulat ng malalaking dyaryo ang protesta. Ano katunayan? Kinabukasan, hindi binalita. Ito, sulat po ito ni Tiglaw. Hindi binalita ng malaking pahayagan gaya ng Manila Bulletin at Philippine Star ang malawakang kilos protesta. Sa halip, ito, parehong iniligay bilang headline ang tungkol sa suporta ng Amerika sa Pilipinas. Na parang kinopya lang mula sa ang nangyari. Ang Philippine Daily Inquirer naman ay naglabas ng balitang pinagtawanan si Duterte dahil 80 years old na siya ay nasa kulungan ng ICC. Tingnan mo? Yun yung pinalabas ng Inquirer pa kesa yung dinagsaan tao. Ito, ang larawan ng rally na ginamit ay mula sa maliit na grupo ng pro-Duterte supporters kaya nagmukhang kakaunti ang dumalo. Yan. Hindi na lumabas, ang pinalabas pa konti lang nagpunta. Wala nga nag-highlight nung mga drone shots na media. Alam nyo kung bakit? Alam natin na kasi kakaiba ho yun nakita nyo yun, may sabi pa nga doon, pisot. Hindi ko alam kung totoo yung pisot, edited data yun Pero yung Duterte, yung parang coming home, mga ganun-ganun, ang ganda ho nung ginawa na doon, di ba? Tiglaw, ito yung sinabi niya. Ngayon, 3 pangunahing pahayagan ang nasa ilalim ng kontrol ng malaking negosyante na malapit sa gobyerno. Ano daw yon? Ang Philippine Star ay hawak ni MVP. Ngunit ang tunay na may-ari nito ay Indonesia na si Anthony Salim. Ang Inquirer naman ay pag-aari ng Prieto Rufino family. Prieto, alam na po natin yan. Yung sa Maylong, alam na natin. Di ba? Na sinigil niya nun sa tax. Na may connection din sa pamilya Romualdez, kamag-anak daw ni Marcos. Yan ang sinasabi ni Tiglaw, Ang Manila Bulletin ay dating pag-aari ng isang Marcos crony. Ibig sabihin, mga dating kaibigan ni Senior. At ngayon ay sumusunod lang kung sino ang nasa kapangyarihan. So, dito, hinalintulad niya yung 3 malalaking media na hindi nagpalabas ng malaking rally na